So guys, tayo muna ay magtatabas po muna tayo ng ating gagawin. So tayo po ay may gagawin. Yan po yung ating mga kailangan gawin. Yan po. Ayan po yung ating mga projects sa ngayon. Ito po yung ating design ng ating Filipiniana sleeve. Ayan po, may palawit-lawit na combination. Ayan po. Ito po yung harapan niya sa harapan ng Filipiniana. Ayan po. Last, ito naman po yung pinaka-lining niya dun sa loob. Ayan po, yan po yung pinaka-lining. Kailangan po pare-pareho lang din kasi ang pagpa-pattern. Ayan, yan po ang pinaka-lining natin. Meron pa po yan pilon. So ito naman po yung pilon at saka yung plastic na makapal. Yan po yung silbing patigas ko pag ako nauubusan ng crinoline. Yan po ang aking pang-alternate. Yan po ilalagyan natin ng marking ng style Filipiniana din po. Tapos ipapasok po natin yan sa loob. Yan po, pang-alternate ko po pag ako walang crinoline. Kasi po medyo naubusan na rin po ako. Pero okay naman po yan. Mas maganda rin. Yan. And then, ito naman po yung pilon. Kailangan din natin siya ng marking. May pilon po ako, manipis nga lang. So, dinoble ko na lang po siya. Para lang maging silbing patigas din po. Doon sa mga ibang mga beginner na gustong gayahin itong aking gawa. So, madali lang naman po. Ayan, panoorin nyo lang po yan. Ihanda nyo lang po yung kartulina nyo. Then, mag-try po kayo sa kartulina. Pero, kailangan nyo pa rin po gumamit ng pattern. Yung pattern ko po na andyan, ilalagay ko po yung sukat ng pattern ko. Kasi marami po nagtatanong sa bawat pagtatanong po nila. Nahihirapan din ako isa-isa ko sagutin. So, ayan po, pag pinanood nyo po, makikita nyo po yung pinaka sukat niya. Ilalagay ko po diyan. Ayan naman po yung aking patigas. Ayan, patigas ko po yan para dun sa gagamitin kong Filipiniana. And then, ayan na po, pilon at saka yung harapan ng tela, at saka yung lining po, at saka yung carton. Ayan, plastic curve. Ayan po. Ayan. Then, ayan po, sisimula na po natin. Una ko pong step niyan, kinabit ko po muna yung pilon. Ayan po. Kasi po, para matakpan yung parang, sa loob natin mailalagay yung takip yung tahi. Ayan po. Medyo kailangan lang po ng himas-himas, hindi po pwedeng dire-diretso kasi masela na bagay po kasi yung mga ganyan style Pag nagkamali ka po, hindi siya magandang lapat. And then, ayan po, di ba malinis po. Nasa loob po yung pinakatahi. Then, para lumapat po siya, lagyan natin siya ng 1/16. Ayan. O, yan na po yung pinakaharapan niya. And then, saka lang po natin yung lalagyan ng lining. Sa mga beginner po, ayan, gusto nyo pong manood o matutunan yung paggawa ko ng Filipiniana sleeve. Ayan po, ganyan po. Yung iba po kasi gumagamit sila ng alam niyo yung kahoy. Hindi na po ako gumagamit ng gano'n. Matagal na po akong mananahi ng Filipiniana. Ganyan lang naman po ang aking ginagamit. Hindi na po ako bumibili ng kung anong anik-anik. Ganyan lang po.
Yung iba po ay may mga kahoy-kahoy pa sila eh. May nagturo nga sa akin na bumili daw ako ng kahoy para hindi daw ako mahirapan. Hindi po ako nahihirapan sa ganyan. Kasi bali, ilang years na rin po akong nananahi ng Pilipiniana. So, ganyan lang naman po ang ginagawa ko. Kahit nang po ako po ay namamasukan pa sa isang shop, eh, ganyan lang po ang aking ginagawa. Then, ayan po, yan po yung ating pinabakata natin. Diyan po natin isisingit yung pinaka plastic. Ayan na po, nagtupi-tupi na po tayo. Nagtataka kayo bakit po walang butas. Yung iba sabi nila, bakit daw po walang butas yung aking kakasya ba yung armhole. Opo, pag sa ganyan po, wala pa po talagang korte yung armhole. Kasi, bali bibilugan pa po natin yan ng armhole. Kung ano po yung sukat ng armhole na isinukat natin dun sa customer natin, yun po yung magiging sukat ng armhole niya. Pa-curve po yun. And then, dyan po sa yan po, nilalagyan po natin ng pin para hindi po siya kumalas-kalas. And then saka po natin yan tatahian ng karayom. Yan, kukuhanan. Yan po ang standard ko. Yan, 3 po yan, 3. Yan, and then yan po naman ay 2. Yan. So, i-curve na po natin yan, ganyan. Yan. 3 at saka 2 po. Sa laylayan niya is 2. Yan po yung pinaka-standard ko. Kapag po gusto naman nila ng malaki, mahabang Pilipiniana, kasi yung iba, basta mga bata pa, ang gusto nila maiiksi na yung Pilipiniana, yung pinaka ayaw na nila yung parang talagang sobrang haba na ang laki. Yung iba kasi parang gusto nila yung moderno na ba. Ayan. I-adjust po natin yan pagka gusto natin ng mahaba. I-adjust natin yung yung nasa loob na karton. Yun po. Ayan. Tinahitahi po natin para hindi po siya kumalas bago natin ipasok sa makina. Kasi po tatahiin pa po natin yan sa makina eh. Ayan, yan po yun yan. Pwede natin yung iakyat sa taas para humaba siya. Eh, kasi yan naman po yung pinaka-plastic. Ayun, tinanggal ko diba. Then, ayan naman po. Kukortehan po natin yan ng pa-curve. 3 at saka 2. Yung po sa parang may lawit-lawit niyan, 2 inches lang po yung ating sa kilikili po. Yan. Yan. Then tatahiin na po natin yan sa makina. Sa mga beginner po, ayan. Panoorin nyo lang po yung aking ginagawa. Medyo, hindi naman po siya katigasan. Doon sa mga marunong na manahi, okay lang, normal lang po yan, ganyan eh. Pero kapag baguhan ka po talaga, mahirapan ka po kasi syempre bago pa lang eh. Ayan. Then ayan po, pagkatapos niya po, gugupitin natin. Ayan. Gugupitin natin siya. Ayan. Diba, nakita niyo na, ginupitan natin. Ayan. Then baliktarin na po natin. Ayan na siya. Ayan na po yung pinaka niya. Oh, yan. Medyo kukuputan po natin yung luag ng arm. Kasi yung iba gusto nila medyo makipot. Pinantay lang po natin para pantay po yung pinaka niya. Yan. Yan. Para pag tinahi po natin, maganda po ang pagkakorte. Diba? Ganyan lang po siya. So, ayan po, ganyan po siya. So, diba? And then, ayan naman po yung ipapasok natin sa loob. Parang bulsa po, may bulsa po yan doon sa parang isisingit nyo po doon sa nakatupi. Ayan. Ganyan po ang sekreto ng Pilipiniana na gusto po ng matigas na matigas. Yung iba po kasi pag nilaban nila, sabi nila, bumabaloktot daw po.
Pag po wala kasing matigas, bumabaluktot po talaga. Kaya yung iba gumagamit sila ng crinoline. Then, ayan na po. Tinatahi na po natin sa armhole. Ayan po. Siguro naman po nasubaybayan nyo yung una kong upload, yung pinaka-body niya, yung upper blouse. Ayan na po yun. Oo. Ikinabit na po natin yung manggas niya. Medyo matigas-tigas lang po talaga ang pagtatahi ng manggas. Pero worth it naman po yan pag natapos. Ayan. Ayan na po siya. Ayan na po ang pinaka-design niya. Then, yung isa, ganun din po. Di ba? Ayan po, ang ganda po. Agingan na po natin yan. Pwedeng agingan, pwedeng bias tape. Conforme po sa Basta wag lang po masasaktan ang kilikili. Kaya nga po pala ako bihira gumamit ng crinoline kasi yung iba, nasasaktan sila dun sa sa talas ng crinoline sa kilikili. Kaya kapag manipis po ang bias tape, lumululusot po kasi yung parang pinakahibla ng crinoline. Kaya yung iba nasasaktan sila sa kilikili. Ayan po. Yan po yung sikreto ko. Nilalagyan ko po ng plastic. Ayan na po ang spell niya. Thank you for watching po. Ayan na po yung pinaka-design. So, next po natin yung skirt naman niya. Pinaka-skirt. Okay. Yung pinaka-skirt naman po ang gagawin natin. Thank you for watching po.